ngayon kasi tapos na practically ang harvest season, may mga maghahabol pa bago nga po magtag-ulan, dapat talaga ngayon na po yung harvest season eh. Meron ba kayong estimate ngayon kung mga ilan ito na kaya po ninyo na based on sa report ng mga tauhan nyo na nakapila ngayon, mga ilang pong ito tonelada o ilang pong kilo ito? Sa ngayon po, wala pa tayong datos ng eksakto na pwede pa natin bilhin. Ito po yung magdidepende ngayon talaga sa mga warehouse na mapi-free up. Kunwari po, ang na-free up natin or naayos na warehouse for repair, pwede na, let's say, 50,000 bags. 50,000 bags po ang kaya natin. If it's 100,000 bags, 100,000 bags po. So it will depend on the space po. Opo, it will depend on the space ng NFA. Opo, yun po, tama. Opo, yes sir Larry. But basically po, ang problema dito ay hindi naman mahirap intindihin, di ba? Number one, ang ating mga rice farmers, itong mga kooperatibang ito o itong mga asosasyon na ito, walang sariling bodega na pag-iimbakan ng kanilang palay. That's one, di po ba? Opo, hindi po lahat sila ay may kakayahan magbodega. Yes. Opo. Pangalawa, wala silang sariling kaparaanan para doon po sa pagpapatuyo ng palay maliban yung iba sa kalsada o dito po kung tawagin nila ay solar dryer, di po ba? Mga roadside patuyo. Tama po. Tama po yan. Opo. So, Sir Larry po, ang solusyon talaga dito, para hindi lahat nakasandal sa NFA, bawat lugar, bawat kooperatiba nga sana, ideally, may sariling bodega at may sariling drying facility. Tama po yun. That's the ideal situation. Opo. Di po ba, Sir Larry po? Ang tawag dito, post-harvest facilities, di po ba? Tama po yun, yes. Opo. Na hanggang ngayon po, ito pa rin ang ating issue. Po. Ngayon nga po, yung naibida ko na po sa inyo na under the modernization din ng NFA ay napakarami po natin kinakayo ngayon. 36 kinakayo, 136 nire-repair. At ito po, konting tiis na lang within the 1 or maximum 2 years period. Tapos na po lahat ito at malaking bagay po ito sa ating. Yes sir, yes sir. Yung nga po ito, NFA owned and operated bodegas, and drying facilities, right? Apo. Tama po. Ito po yung sinasabi ko na under the modernization ni NFA sa post-harvest facility. Opo. Dati-rati po kasi, before the RTL, ang NFA, doon dinadaan sa NFA yung construction ng mga bodega sa iba't ibang mga lugar po. Ngayon po ba, yung funding para sa pagtatayo ng bodega, hindi NFA kung hindi po sa mga cooperative, saan ang gagaling kay ang pera? O saan pa pwedeng humingi ng pera? Yung pong sa mga kooperatiba na tinatayo at kaya nga, tina-turnover po nila sekretary, nila presidente, nanggagaling po yun sa RCEP fund po na ang nagpapatayo po niyan ay ang PhilMec. Sila po ang din po nanggagaling. Opo. Ayun. So pati po bodega sa PhilMec din dinadaan ngayon through itong RCEP? Sa yes po, yung sa RCEP. Pero yung po sa amin, under the modernization ni NFA, dahil NFA owned po yan, yan po ay nanggagaling sa GAA. Sa GAA, sa Tier 2 ng GAA. Opo.